mga patunay na mahal tayo ng ating Diyos. Nagdududa ka ba sa pagmamahal ng Diyos sa'yo? Papaano mo naman malalaman kung talagang mahal tayo ng Diyos? Ito ang ating tatalakayin sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, maaari mong pindutin ang bell button upang updated ka sa ating mga susunod na video. Madalas nating naririnig mga kapatid ang mga salita na mahal tayo ng Diyos o iniibig ka ng Diyos. Tunay nga namang mahal talaga tayo ng Diyos, wala pong duda riyan. Dahil yun naman po talaga ang sinasabi ng Biblia na tayo po ay mahal ng Diyos. Ngunit maraming mga pagkakataon sa buhay natin na parang konekasyon natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil minsan ay hindi natin ito ramdam. Yung parang ang layo natin sa Diyos. Ngunit mga kapatid, naitanong nyo na din ba sa sarili ninyo kung bakit hindi natin ramdam ang pagmamahal ng Diyos? Mga kapatid, ganito lang yan. May pagkakataon talagang hindi natin ramdam ang pagmamahal niya dahil sa mga nagawa nating kasalanan sa Kanya, sa mga pagkukulang natin sa Kanya at hindi natin pagsunod sa kalooban niya. So dahil po dyan, naiisip tuloy natin na hindi tayo mahal ng Diyos. Mga kapatid, yung mga ganyang kaisipan po ay gawa lamang yan ni Satanas. Dahil ang gusto niya ay mapalayo tayo sa Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi po dapat natin hinahayaang makontrol tayo ng kaaway. Dahil malinaw naman po at sinasabi po ng Bible na mahal tayo ng ating Diyos. Kahit sino ka pa man, bata, matanda, babae, lalaki, o anumang mga ginagawa mo sa buhay mo ngayon, iniibig tayo ng Diyos. At mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha dito sa mundo. So mga kapatid, ano nga ba ang mga patunay na tayo ay talagang mahal ng Diyos? Nang sa ganun po mga kapatid, hindi nyo na po maisip na hindi kayo mahal ng Diyos. May 5 po akong ibabahagi sa inyo ng mga patunay na mahal tayo ng ating Diyos. Una mga kapatid ay yung buhay natin. Bakit yung buhay natin? Dahil hindi ka makakahinga, makakatayo, o anumang tinatamasa nyo sa buhay ngayon ay isa sa mga nagpapatunay na mahal ka ng Diyos. At bago pa magkakilala ang mga magulang mo, bago ka pa makilala ng magulang mo ay kilala ka na ng Diyos. At alam niya ang mga nangyayari sa buhay mo o sa buhay natin. At alam niya din yung mga magagandang bagay na mangyayari sa buhay nyo. Ang sabi nga po sa Psalm chapter 139 verse 16, "Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam." Diyan pa lang mga kapatid, alam na po natin yung unang plano ng Diyos sa mundo natin na ito ay napakaganda, napaka-perpekto at napakaayos. Pero nung pumasok si Satanas, nasira lahat ng iyan dahil po sa pagbagsak ng tao. Ngunit hindi po nangangahulugan yan na hindi na maganda yung plano ng Diyos para sa atin. Tuloy pa rin po ang magandang plano ng Diyos para sa atin. At hinayaan niya na mabuhay tayo sa mundo na ito para makita natin yung magandang kalooban niya sa buhay natin. So mga kapatid, lahat ng nararanasan natin sa mundo na ito, kung ano man po ang meron tayo ngayon, kung nasaan man po tayo ngayon, at kung sino man po tayo ngayon, yan po ay dahil nilikha po tayo ng Diyos. Ang pangalawang patunay na mahal tayo ng Diyos, ayon sa Exodus chapter 34 verse 14, "Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos." Talagang nagsasabi na ang Diyos natin ay mapanagot na Diyos o sa Ingles ay jealous God. Ang pagsiselos niya ay tanda ng pagmamahal. Ito ay isang normal na bahagi ng mga relasyon sapagkat ito ang nagpapakita ng kagustuhan na hindi tayo malayo sa ating minamahal. Ang tamang uri ng pagsiselos ay hindi masama sapagkat ito ay bahagi ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kapwa. Gayun din, ang Diyos ay nagsiselos dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ipinakita niya ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kanyang mga utos at pagtutok sa kanya, hindi sa mga bagay o tao sa mundong ito. Ang ating relasyon sa Diyos ay dapat na nakatuon lamang sa Kanya at hindi sa iba. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay ipinamalas niya sa pamamagitan ng pagpapadala sa Kanyang anak na si Jesucristo upang iligtas tayo mula sa kapahamakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, makikita natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin.
sapagkat sa Kanya lamang tayo maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, mga kapatid, alam naman natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao upang tayo ay mailigtas at hindi mapahamak. Ang kanyang pagkakatawang tao ay patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi niya gagawin ang ganitong sakripisyo para sa atin. Ngunit, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ginawa niya ito. Sa pamamagitan nito, makikita natin na sa halip na tayo ay magdusa o mamatay sa parusa ng kasalanan, si Hesukristo na walang kasalanan at walang ginawang masama ang nagdusa at namatay para sa atin. Ito ay tanda ng lubos na pagmamahal ng Diyos sa atin. Siya ay handang ipagpalit ang kanyang sariling anak kaysa tayo ay mapunta sa impyerno. Ang ganitong pagmamahal ng Panginoon ay lubos na kahanga-hanga at nagpapatunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Ang pang-apat na dahilan kung bakit tayo iniibig ng Diyos ay dahil tayo ay tinuturing niya bilang kanyang mga anak. Tulad ng nakasaad sa Ephesians chapter 1 verse 5, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Pinili niya tayo upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa kanyang kalooban at kagustuhan. Dahil alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mas malapit ang ating relasyon sa Diyos at mas marami tayong natatanggap na biyaya at pabor mula sa Kanya dahil tayo ay Kanyang mga anak na may kapangyarihan. Ang relasyon natin sa Diyos ay katulad ng isang ama at anak. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban, syempre ay pinagpapala tayo ng Diyos at binibigyan ng mga biyayang taglay ng Kanyang pagmamahal. Tulad ng magulang, kapag ang kanilang anak ay gumawa ng mabuti, mayroon itong kaakibat na gantimpala o regalo. Gayon din sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban, tayo ay pinagpapala at pinapalakas. Subalit bilang mga anak ng Diyos, kung tayo ay nagkasala at lumabag sa Kanyang kalooban, tayo ay bibigyan niya ng disiplina sapagkat tayo ay Kanyang mga anak. Tulad ng mga magulang, ang Diyos ay nagbibigay ng disiplina sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang pagiging mga anak ng Diyos ay isang malaking karangalan, ngunit ito rin ay may kasamang responsibilidad. Sa kabila ng dami ng nilikha ng Diyos, tayo ay pinili niya upang maging kanyang mga anak at tinawag niya tayo bilang mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang nagpapatunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Ang huling patotoo na tayo ay iniibig ng Diyos ay ang pangako ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa unang pagkakataon, nagpakita ang Panginoong Hesus dito sa lupa at bumalik sa langit. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi pa tapos doon. Sa ikalawang pagkakataon, tatawagin niya ang kanyang mga mananampalataya sa pamamagitan ng rapture upang iligtas sila sa mundong ito. Pagkatapos ng rapture, magaganap ang isang malaking kasalan sa langit na simbolismo ng pagsasama-sama ng Kristiyanong simbahan at ang Panginoong Hesukristo na inihahambing sa isang kasalan. Ito ay ipinahayag sa aklat ng Revelations chapter 19 verse 7 to 9. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae, nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Sa vision na ito, ang Panginoong Hesus ay tinatawag na kordero at ang simbahan ang tinatawag na bride. Sa kasalan na ito, magkakaroon ng kasiyahan at pagdiriwang sa langit, kung saan kasama ang mga sinaunang santo mula sa lumang tipan. Makikita natin dito ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pangako ng buhay na walang hanggan kasama niya. Pagkatapos ng kasal, mananatili tayo kasama niya sa bagong langit at bagong lupa, kung saan tayo ay magsasama-sama at mamumuhay kasama siya. Ang mga patotoo sa Biblia at ang ating buhay ay nagpapakita ng lubos na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito ay paalala sa atin na tayo ay lubos na iniibig ng Diyos
At hindi dapat nating kalimutan ito sa bawat araw ng ating buhay. So yun lang po mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat sa inyong panonood.